Good morning guys! Tara kape! For this morning's video, gusto ko sanang pag-usapan natin itong paglalagay ng tamang information sa mga applications nyo ng pag-open ng mga online and digital banks. Ang paglalagay ng accurate and tamang information ay very important para makaiwas tayo sa pag-hold ng mga accounts natin or even sa pag-close ng mga accounts natin. Take my experience as an example of lagi na lang akong sinasaraduhan ng CIMB account. Nagmula yan sa GSave, then nag-open ng AppSave, FastSave, eventually, nag-close, nag-open din ako ng last save, close din. Hindi ko na alam talaga. Nung una, hindi ko nakikita na nagsisend pala sila ng email na nag-ask to update my financial information with them. So, hindi ko napansin yun nung una kasi napupunta siya sa junk folder. Now, nung nakita ko naman siya, nag-update naman ako, pero close pa rin. Apparently, kailangan talaga maayos ang pagde-declare mo. Ang ginawa ko is that as a freelancer kasi medyo malaki yung kinikita ko. But feeling ko, isa yun sa reason kung bakit nila kino-close yung account ko. Sa tingin nila, hindi nagmamatch yung deposit ko with them dun sa dineclare kong kita sa kanila. So, ang ginawa ko is in-update ko yung financial information ko to lower yung gross income ko. After a few days, umokay na rin naman siya. So, what's the point na pinag-uusapan natin to? Well, kasi marami na ako nakikita na sinasabi nila na naka-hold ang kanilang Maribank account or even yung Maya Bank account nila is hindi na nila ma-access, naka-hold din. People are unaware kung ano yung reason kung bakit hino-hold tong mga accounts na to. For one, kay Maribank, hindi ko po siya na-experience and even kay Maya. So, our mileage may vary. However, the most common reason kung bakit hino-hold yung mga accounts natin or hindi tayo nakaka-login is that there's a possibility, number one, na nagagamit itong mga accounts na to cash in or cash out ng mga malalaking amounts coming from mga gambling website, casinos, etc. Pangalawa is that possibility na meron silang nakitang pattern sa account mo na unexplained, meaning hindi alam kung saan galing yung pera, paano mo nakuha yung pera, etc. And lastly, pwedeng ma-hold ang mga accounts nyo because of the AFASA law. Well, to tell you the truth, hindi ko pa deeply na papag-aralan itong AFASA law or ito daw yung Anti-Financial Accounts Scamming Act. For the brief preview ng naintindihan ko, itong AFASA law is binibigyan ng power ang mga banks to hold yung mga bank accounts na na-involve sa scamming, sa money mule, etc. Ibig sabihin nito, kapag merong isang depositor na nag-report ng hacking or scamming, ang gagawin daw ng banks is i-hold ng banks ang mga accounts related to that incident. Until such time na ma-verify na legit ba or hindi legit yung transaction, then ma-hold yung account. So we'll deep dive further na lang dito sa AFASA law sa mga susunod nating videos. So sana naliwanagan kayo in today's video. Again, good morning sa inyo.